So ito na nga, mga kababayan ako. Mga kababayan, yung ating unang pag-uusapan ngayon ay makukulong na nga ba si ah, tawag dito, Martin Romualdez. Kasi bakit? Hawak na nga ba ni Aimee itong ebidensya? May hawak na ba daw si Aimee or hawak na ni Aimee? Di ko maano to ha kung ano ba to, hawak na ba ni Aimee or may hawak na si Aimee or makukulong na si Romualdez? Ito po mga kababayan, pakinggan po natin no, itong sinasabi ni Senator Lacson. Nako po mga kababayan. Ano yan? Ito po mga kababayan, pakinggan ninyo ha. Hinahamon po ni Senator Ping Lacson ngayon si Aimee Marcos. Kasi mga kababayan, marami po mga Pilipino na naghihintay kung kailan daw po makulong si Romualdez at iba pa. So, ngayon, hamon ngayon ni Senator Lacson na dalhin ni Aimee ang ebidensya para makonvict si Romualdez. Ito po, mga kababayan. Pakinggan. Pakinggan ninyo. Pero dahil wala siya. This is what I'm advising Senator Aimee Marcos. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or Flood Control Project saga. Only evidence does. Kaya kung meron siyang mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Ayan na, Aimee. Like for example, halimbawa si Speaker Romualdez, sa ngayon as we speak, no, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang direktamente nag-implicate sa kanya except Gutesa. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Aimee na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Ayan Huwag na. lang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahat-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. Sir, balikan ko lang yung kay Senator Aimee Marcos. How do you find yung ganong klase ho ng statement or reaction? Ayan na, narinig ninyo mga DDS. Ngayon, hamunin ninyo si Aimee Marcos. Kasi ang sabi ni Aimee, lagi nating nakikita, si Bunjing daw ang pinaka-mastermind, yung pinsan niya, si Bunjing Buaya. Ngayon mga DDS, kung talagang naniniwala kayo kay Aimee, ako po'y nananawagan. Hamunin natin si Senador Aimee kung talagang may hawak siya ng ebidensya na corrupt si Romualdez, i-present niya. Isa ako sa naghahamon kay Senator Aimee. Alam mo sa totoo lang Senator Aimee, wag yung pahaba ka lang ng baba diyan sa Senado, gumalaw ka naman, 'di ba? Ang hirap kaya nung binuto ka ng taong bayan, tapos puro ka kwento, walang kwenta. Kaya ngayon, para hindi ka sabihang puro ka lang drawing, ilabas mo yung ebidensya na nakurakot si Romualdez at ipakulong mo. Para maniwala ang tao. Alam mo, Senator Aimee, kung gagawin mo yan, mananalo kang Vice President sa 2028. Kung magtandem kayo dalawa ni Sara, mananalo, iboto kita. Ipakulong mo si Romualdez. Gusto ng taong bayan yan. Si Romualdez lang ang hinihintay. Kung alam mo na si Romualdez ay corrupt, maglabas ka ebidensya. Ayan. Hinamon ka na ni Senador Ping Lacson. Huwag puro pahaba ng baba sa Senado, Aimee. Tumatanggap ka lang sahod, nauubos lang sa botox yung sahod nyo. Ilabas mo nung ebidensya. Diba? Hindi yung maririnig kami, si Bunjing. Puro kwento, walang kwenta. Ilabas mo yung ebidensya. Ayan sinabihan ka na. Sinabihan ka na ni Senator Ping Lacson
Hinamon ka na. Isang lawmaker. Well, Ilabas mo. Ayan o. Oh. nakakagulo, no? Hindi nakakatulong. Mm. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Oh. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? Oh. Kaya kung meron siyang mayambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Ayan na. Walang pipigil sa kanya. Ayan, narinig mo yan, Senator Amy. Kung may ebidensya kayo, oras nyo na yan. Chance nyo na yan. Ipunin nyo lahat. Ayan si Sara. Yung mga statement ni Sara, ipanotaryo nyo yun. Na alam nyo, ang may hawak ng pondo sa buong bansa, 2 tao lang. Si Martin Romualdez at si Saldico. Yun, gawin nyo, ipanotaryo nyo yun. At saka yung sabi-sabi mo na si Bunjing magnanakaw, si Bunjing buwaya, si Bunjing ganito. Ipunin ninyong lahat. Oras nyo na yan. Mga DDS, Diyos ko, sa Lunes o ano na ngayon? Anong araw na ngayon? Thursday, Friday, Saturday, Sunday. 4 days na lang. Ayan na. Walang pinagbawal. Sabi ni Amy, pinagbawalan daw sa hearing sa Senate Blue Ribbon ang kanyang mga kapwa senador. Bawal sa hearing ng Senate Blue Ribbon. Si Marcoleta nga, kahit hindi kasali sa committee, nandoon. Kung may bawal, di sana wala si Marcoleta. Nakita nyo naman sa Quadcom, si Marcoleta hindi kasali doon, hindi miyembro ng Quadcom. Pero nandun siya. Diba? Ayan na. Amy, oras nyo na yan. Alam mo, sa totoo lang, Amy, kung gusto mo talaga na paniwalaan ka ng tao, kasi pumalya ka na ilang beses ka na pumalya. Una, sabi mo si BBM addict, nagdodroga. Hanggang ngayon, wala kang naipakitang nagdroga siya. Di asan yung video? Hindi naman po pwedeng umasa lang kami dun sa pinalabas ni Harry Roque video na malabo pa sa ihi ng pusit. Ma'am Arlene, hello po. Malabo pa sa ihi ng pusit. Amy, nananawagan tayo ngayon, mga kababayan. Press 1 kung suporta kayo na maglabas si Amy ng ebidensya laban kay Romualdez. Press 2 kung hindi. Lahat po kami ngayon, Senator Amy Marcos, nananawagan po kami. Susuportahan ka namin, maglabas ka ng ebidensya laban kay Congressman at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi alam mo, sa totoo lang, Amy, dito sa salitang Romualdez, walang DDS, walang loyalista, walang kakamping. Yan ang inaantay ng taong bayan. Ito, ako sa totoo lang, kahit ako gusto ko makita kung meron talagang ebidensya laban kay Romualdez. No? Kasi alam nyo, kahit si Vice Ganda, yan ang inaantay, si Romualdez, na may ebidensya at makasuhan. Diba? Ngayon, Amy, kung talagang puro kasi, Diyos ko mga kababayan, nakikita nyo naman si Amy, kada sigaw niya, bunjing, 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 bunjing. Nagbibitbit ka pa dyan ng buhaya-buhaya bag, tapos pinsan mo yung lagi mong tinuturo. Ngayon, maglabas ka. Diba? Ilabas mo yung ebidensya laban kay Romualdez. Inaantay ka ng taong bayan, Senator Amy. Diba? Kasi lahat halos naririnig namin si Bunjing, si Bunjing. Diba? Para paniwalaan ka ngayon at hindi ka pagtatawanan, huwag puro pabotox naman, Senator Amy, Diyos ko. Sinabihan, Nakakagulo, hindi nakakatulong. sinabihan ka na nga ni Senator Ping Lacson na yung mukha niya hindi peke. Diba? Ma'am Rosana Regudo, ayan, maraming salamat po. And kay Coco Anticopno, ayan, Ma'am Rowena Marzan Official. And kay Mert Santa ng Italy, ayan, receive gift membership by Josephine Daguhoy. Ayun, mega love shout out po. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am Josephine, no? Ayun, 5 gift membership. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat.
No, thank you so much. Ma'am Silpa Glory at sa lahat po na nandiyan. So, yun. Mga kababayan, yun ang hinihiling ngayon ng taong bayan. Hinihiling yan ngayon ng taong bayan na ilabas mo. Kasi sa TikTok, Nakakagulo, no? Hindi nakakatulong. Kasi nakakagulo. unang-una, Hindi nakakatulong. Di ba? Kaya, alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, yan po ang inahantay talaga. Ulitin ko po. Ma'am Net Vlog, salamat po. Ulitin ko po. Lahat po ng tao halos naghihintay kay Romualdez kung kailan makasuhan at kailan makulong. Kasi lagi, yan ang pinag-iinitan talaga ni Sara, mga kababayan. Si Pulong, si Sara, si Aimee, si Baste, lahat ng mga DDS, si Romualdez ang kanilang pinag-iinitan. So ngayon, inimbitahan lang kayo ni Senator Ping Lacson sa pamamagitan kay Aimee at wala ngang nagbawal, ipunin ninyong lahat ipunin ninyo. Andun si Aimee, back-upan nyo na. Diba? Pagsama-sama nyo na, ilabas ninyo. Diba? Ipunin nyo na. Kasi ang hirap kasi sa totoo lang. Diba? Ma'am Elidel Balseta, hello po. Sa totoo lang, mga kababayan, ang hirap kasi. Di ba? Ang hirap kasi no, puro lang kayo kwento. Ma'am Elidel, di ba? Kasi dito, naririnig ito, pakita ko sa inyo Anong laging isinisigaw ng mga DDS? Ito, Aimee Marcos. Aimee Marcos to Romualdez. Sa totoo lang mga kababayan, mahirap kasi. Hindi pa tayo, yeah, no, I just had a couple of questions lang. For this, mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Ayan na. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Ano kaya kung yung speaker nyo na lang ang paltan nyo? Ayan. Kaya nyo yan. At dahil dito, bumuboto ako ng malakas na oo. Mag-move on na tayo. Magtrabaho at huwag konsintihin ang isang spoiled na bonjing. Huwag nang busugin ng pabor. Huwag nang pumayag dahil may pabuya. Diba? Huwag nang pumayag. Huwag mag-spoiled sa isang bonjing. Sino ba yung spoiled na laging gala, walang ginagawa? Hindi ko pinagtanggol si Romualdez dito pero sa totoo lang, inaantay ko talaga kung sino po ang may hawak ng ebidensya para makulong si Romualdez. Mga kababayan, yan po ang hinihintay namin. Ang problema, ang nasisira dyan, yung administrasyon, nadala yung pangalan namin. Marcos administration ang winawasak niya. Yan ang problema. Parang nabudol Bakit akala natin mapupunta tayo sa agrikultura? Akala natin public transport. Akala natin dun sa infrastructure. Kasi yun ang may tatak Marcos di ba? Abay, ba't only dito sa Chacha? Sino nakakasira sa administrasyon na Marcos? Siyempre, kailangan iwasto ko. Yun naman ang gusto ko lang mangyari. Ayoko naman makipag-away. Ang problema, ang nasisira dyan, Pero mga kasama, meron po siyang isang katangian na position na ba? Oo naman, Duterte Black ako, di ba? Ako yung Marcos na Duterte, hindi ko maintindihan. Marami akong apelido ngayon. Mayroon lang Romualdez muna, ha? Diba? Ano gusto niya mag-apply na miyaw-miyaw na Senado? Ano ibig sabihin nun, sir? Ay kung ano na sinasabi niya Parang gusto niya maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng miyaw-miyaw sa Senate, pero parang mayroong gusto mag-apply. Parang si Sir Barzaga, ganun po ba yung peg? Ito, ano na sinasabi ko walang kawabahan Alam mo, ako meron akong, nasabi ko na ito na the best response to nonsense is silence. Pero pagka nangiinsulto na, hindi mo na rin pwedeng i-disregard. Babanggit niya si Speaker Romualdez, pero
wala rin magagawa ang Senate Blue Ribbon kasi, di ba sinabi ko, kung saan kami dadali ng ebidensya, Ano po kayo? doon kami pupunta. Eh wala naman talagang direktamente nag-implicate kay Speaker Romualdez, kundi si Gutesa. Opo. Eh si Gutesa naman nawawala. Ako gusto niya mag-apply na miyaw-miyaw na siya. Diba? Oh, ngayon, yan ang sinasabi ng mga DDS. Paano nga naman makasuhan si Romualdez kung ang nag-implicate lang kay Romualdez na si Romualdez ang isa sa mga nag-utos? Ayan, Ma'am Geraldine Izuka, maraming salamat po sa yung super chat po, ma'am. Ayan, pa-shoutout Ray family ng Jean Hodge, Iloilo City. Ayan, may love shoutout po. Salamat po sa iyo, Ma'am Geraldine, no? At sa Ray family sa Iloilo. Ayan. So mga kababayan, iyan ang sabi ni Senator Ping Lacson na paano nga naman nila makasuhan si Romualdez kung ang witness ay nawawala. Kaya nga pinapahanap ni Ping Lacson kaya nga tinulungan siya ni sino ba yun mga kababayan? Yung si Kirubin ba yun? Nagpatulong siya kay Kirubin kasi si Kirubin ay dating Navy yan. So sabi naman niya, kung baka may alam ka, kasi alam ko may mga koneksyon ka dyan, so baka hanapin mo si Gutesa kung nasaan, ganito ganyan. Ang sabi ni Gutesa, ang sabi ni Kirubin, wala daw si Gutesa sa lugar ng mga Navy, mga kababayan. So ngayon, ang sabi naman ni Lacson, sinong nagtago at nasaan? So, ang sabi nga nila, hawak na daw ni Romualdez si Gutesa, nabayaran na daw, bumaliktad na daw. Paano nga kami maniniwala na hawak na ni Romualdez si Gutesa? Kung hindi nga nagpapakita, di sana kung hawak yan, di binawi na niya yung mga statement. Di sana lumantad na yan ngayon. Bakit wala? Kasi ang pagkakaalam ko mga kababayan, baliktad ang kwento ni Amy. Ang sabi ni Amy, bumaliktad na daw si Gutesa kasi tinakot daw. Bumaliktad si Gutesa, tinakot, pati anak, asawa, pinagbantaan. Kaya nag-file ng affidavit na binawi yung kanyang statement. So ngayon mga kababayan, ito na nga ang problema. Ito na ang problema mga kababayan. Kasi ang totoong bumaliktad at ang totoong tumakbo ay yung bagman ni Amy. Di ba? Yung bagman ni Amy, pati yung dalawa niyang staff, bakit lumipad ng Vienna, Austria? Sige nga. Diba? Ayun, sabi ni Marilyn Nortigero, yun daw bahay sa Makati ba yun? Yun daw nagbenta bahay ang tanungin. Diskaya Martin daw. Next Blue Ribbon malalaman. Actually mga kababayan, wala pong bahay sa Makati, no? Si Martin. Alam ko ang may bahay si Martin ay sa Forbes, no? Ang may bahay sa Makati, sila Manny Pacquiao. Ang pagkakaalam ko, sila Vic Soto, 'di ba? Si BBM, alam ko meron, pero sa Forbes wala. Ay Makati din ba? Part ang Forbes? Makati ba part ang Forbes? Mga kababayan, correct me if I'm wrong. Parang Makati din yata, no? Pero pagkakaalam ko, wala pong bahay na bininta si Romualdez, no? Makati, yes. Pero wala pong bahay si Romualdez na bininta. Meron siyang bahay pinagawa. Until now, under renovation pa rin. Until now, under renovation pa rin ang bahay. 'Di ba? So mga kababayan, hindi po 'yun binenta. At saka yung sabi ni Gutesa na may hawak siyang ebidensya at siya mismo ang nagbibitbit na mali-malitang pera, dapat ipakita niya mga picture katulad kay Madriaga na may picture siya, ito yung conversation, ito yung utos, ito pinicturan niya yung arko, nag-logbook siya. Kasi sa totoo lang mga kababayan, makikita po sa logbook ng bawat security guard yan. Kasi bakit? Magpalit man ng homeowners association members, yung mga logbook niya nakatago lang yan. Mga kababayan, maliban na lang
kung walang mga nangyayari at pumayag na silaban or sunugin or itapon itong mga papilis sa homeowners. Pero pagkakaalam ko mga kababayan, as long as nandyan yung mga papilis na yan, pipicturan isa-isa yan, ilalagay nila sa computer yan na nakasave. 'Di ba? Kaya instead na tambak-tambak na mga papel yan, gagawin nilang hard drive. Kasi, syempre, dito sa tinirahan ko, ganyan din, may homeowners. Nagtaka nga ako, bakit yung homeowners ninyo, walang mga papel, walang masyadong mga divider. Sabi nila, nasa computer na po lahat, sir, nakasave. Kasi nag-ano po kami ng space, no? Tinapon na namin lahat ng papel, pero yun, pinicturean namin isa-isa, nakakopy, at saka may CCTV, nakasave din sa memory. Pag i-rewind natin yan, anong year, anong petsa, anong araw, nandyan lahat yan, sabi niya ng taga-homeowner president. Kaya sa totoo lang, diyan natin yan makikita. No? Kung talagang totoo ang mga sinabi ni Gutesa at lahat yun ay nagmamatch, kahit sabihin man natin na wala si Gutesa, kung meron lang malakas na loob, no, na imbestigahan yung sinabi ni Gutesa, maiimbestigahan yan. Kasi kahit wala si Gutesa, pwede naman, halimbawa, si Lacson, inimbitahan si Amy na ilabas ang ebidensya para makonvict at madiin ang kanyang pinsan, pwede mong hamunin si Lacson, sige, pupunta ako. Pero, pumayag ka sa kondisyon ko. Paimbestigahan mo lahat ng mga sinalaysay ni Gutesa, nakarecord yan, buong Pilipinas nakakapanood yan. Live yan sa Senate eh. Paimbestigahan mo isa-isa yung mga sinabi ni Gutesa. Ngayon, pag nag-match lahat yon, ibig sabihin, totoo ang sinabi ni Gutesa. Kung hindi pumayag si Ping Lacson, ibig sabihin, kinakampihan ni Ping Lacson si Romualdez. Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi mo man kailangan magpanotaryo pa kung bakit anong kwenta ng mga intelligence fund ninyo na ang lalaki ng mga intelligence ninyo, mga putang ina ninyo, mga politisyan. Bakit kailangan maghintay kayo kay Ping Lacson na si Ping Lacson ang mag-imbestiga? Meron naman kayong mga intelligence fund. Saan ninyo pinagagamit yung mga intelligence fund na yan? Yung mga address, yung mga kanto, yung mga lugar na sinabi ni Gutesa, paimbestigahan ninyo kung magkukunik-kunik ba yun na sa mga sinabi ni Gutesa na pati nga daw si Michael Yang may bahay daw dyan eh. Diba? Kung nagmamatch lahat ng sinabi ni Gutesa, bakit hindi niyo paimbestigahan? Putang ina. Kaya nga na-issue kayo sa confidential fund, pero hindi niyo gagamitin? Hindi mo naman kailangan ng Gutesa dyan eh. May mga intelligence fund kayo, pag chismisan, ang bilis-bilis yung makasagap. Diba? Alam nga naman si Ping Lacson ang magpaimbestiga, hindi naman siya ang nag-akusa, di ba? Tama naman, Ma'am Edna. Kung sino yung nag-akusa, ayan, si Amy Marcos. Imposible pagdating sa chismisan, may alam ka, advance ka nga. Tapos pagdating sa imbestigahan, wala kang gagawin. Anong klaseng politiko ka? Di ba? Kung talagang anti-corruption kayo, paimbestigahan ninyo isa-isa. Putang ina! Alam ko, may mga confidential funds kayo. Saan nyo pinagagamit? Pinagtuturok sa pisngi? Pinag-aano ninyo sa botox? Pinagpapagawa ninyo ilong? Pinatanggal ng buto sa panga? Nagpapa-stem cell? Ginastos ninyo sa wala? Di ba? Bakit hindi nyo subukang imbestigahan yung mga sinabi ni Gutesa? Putang ina, kalalayo ng bahay niyo. Uuwi ka ng Ilocos Norte, magkano pamasahe mo pabalik-balik dyan sa Maynila? Tapos yung magpa-imbestiga kay Gutesa, magbayad ka lang ng Grab driver dyan, kuya. Yung sinabi ni Gutesa, dito daw sa Aguado Street, meron daw dyan, may kanto daw dyan daw hinuhulog, may bahay daw si Michael Yang. Picturean mo, dito banda, saan yung bahay ni Michael Yang? Pag picture mo, wala, ibig sabihin, mali si Gutesa. Tapos, dito daw banda sa may Forbes, pumupunta daw dito, tanungin mo yung security guard, kuya, pwede ba magtanong? Meron bang nag-logbook dito na ang pangalan ganito nung araw ng ganyan? Imposibleng hindi magbibigay ng security guard niyan. Nagtatanong ka eh. Di ba? Oo. Yan ang mahirap sa inyo. Puro kayo kuda. Kaya ngayon,
kaming taong bayan, para maniwala kami na ang mga DDS totoo ang sinasabi, ilabas ninyo lahat ng ebidensya together with Amy Marcos na hinamon ni Senator Ping Lacson na pumunta siya sa Lunes para sa Senate Blue Ribbon hearing. 'Di ba? Oo, yun ang mahirap. Asa kayo sa kwento ni Gutesa na ang pwede nating isipin, baka turo lang ni Marcoleta yan, baka turo lang ni, ni Dipensor. Di ba? Imbestigahan ninyo isa-isa. Para hindi magmukhang tanga yung mga supporter ninyo. Kasi tignan nyo yung mga DDS. Pag sinabi ni Gutesa ang ganito, naniniwala sila. Pag kwento ni Saldico, naniniwala sila. Pero pag imbestigahan ni isang mga politisyan, walang gumalaw. Sige nga, yan lang ako nagtataka. Sa kwento ni Saldico, naniniwala sila. Sa kwento ni Gutesa, naniniwala sila na hindi naman notaryado. Yung kay Gutesa, notaryado pero peke. Yung kay Saldico, walang notaryo, kwento lang. Oh, bakit ni isang politisyan walang nag-imbestigan yan? Di ba, Ma'am Anita Hapon? Oh, bakit ni isang politisyan wala ko nakitang nag-imbestiga? Sige nga, kung si Marcoleta ay naniniwala na reliable source daw, si Gutesa, bakit hindi niya imbestigahan isa-isa? Tapos doon sa Lunes, sa Senate Blue Ribbon, ipakita niya lahat. O, ito po yung kanto, ito yung picture. Ayan, nag-match lahat ng sinabi ni Gutesa. Ito yung bahay ni Michael Yang. Dito niya hinatid. O, ito yung logbook. Putang ina, senador kayo, wala kayong power. Pag-chismisan, ang bilis-bilis ninyo. Sige nga. Bakit hindi nyo pag-iimbestigahan isa-isa? Gawin nyo na para makulong. Yan ang inaantay ng taong bayan. Ilabas nyo na ang ebidensya. Hindi yung nanunuro kayo eh. Ikaw mag-imbestiga niyo, ikaw mag-ganyan. Eh bakit ayaw nyo? Tapos pagdating sa puro kayo sigaw-sigaw. Si Romualdez corrupt, si Romualdez buhaya. Tapos paghanapan kay ebidensya kayo, hindi nila ilalabas. Di ba? Diyos ko naman.